Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan! Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Kapag wala ka nang magagawa sa mga nangyayaring hindi maganda sa buhay mo, hayaan mo na. Dapat tuloy pa rin ang buhay para sa'yo. Ako nga pala si Marlu, 32 years old. Nakatira sa Marikina at lagi akong nakatutok sa Dear IFM. Napaka-emosyonal kasi ng mga kwentong napapakinggan ko dito. Hindi ko maiwasang makarelate sa mga karanasan ng mga taong nagbabahagi ng mga pinagdaanan nila. Lalo na sa mga pagsupok na mahirap malagpasan. Hindi ko alam kung makakagaan ba sa loob ko kapag narinig nyo na ang kwento ko. Pero sana makatulong sa akin at sa ating lahat kapag napakinggan nyo na ito. Sa'yo, Marlo? Bakit hindi mo magawa-gawa ng mabuti ang trabaho mo? Boss Fred, sorry. Sorry! Sorry! Puro ka na lang sorry! Pasensya na talaga, boss. Inuulit mo lang yung sinasabi ko eh. Nambibwisit ka ba? Hindi naman. Ano ngayon ang gagawin mo dyan, ha? Babawi na lang ako. Paano ka pa makakabawi dyan? Hindi na po mauulit to, boss. Paano ka nakakasiguro, ha? Promise, nangangako po ako. Marlo naman! Nakailang beses ka na dyan sa pangako mo. Hanggang ngayon, wala ka pa rin improvement. Boss, ginagawa ko naman po ang lahat. Hindi nga sapat yung ginagawa mo. Bakit ba kasi hindi mo na lang aminin sa sarili mo na hindi mo talaga kaya? Kaya ko, boss. Hindi mo kaya. Kaya ngailang beses ka nang pumapalpak, di ba? Maayos naman po ako magtrabaho dito, ah. Hindi nga pwede yung maayos lang eh. Ang kailangan namin dito, yung magaling. Bakit? Magaling ka ba? Boss, ayoko naman pong magmalaki. Ayaw mong magyabang. Kasi nga, wala kang ipagyayabang. Mahinang klase ka. Teka, parang sumusobra naman po yata kayo, ha? Anong sumusobra dun? O bakit? Mali ba ako sa sinabi ko, ha? Talaga namang mahina ka. Boss, huwag ka namang magsalita ng ganyan sa akin. Sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin sa'yo. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Tingnan mo nga, ang gagaling ng mga kasamaan mo. Ikaw lang yung sablay sa ginagawa mo sa kanila. Hindi ka ba nahihiya sa kanila, ha? Hindi nyo naman po ako kailangan ikumpara sa kanila. Hindi pa ako tapos. Tataka nga ako eh.
Paano ka nakapasok sa kumpanyang ito? Na yung eskwelahan pinanggalingan mo, walang kakwenta-kwenta. Wala namang kinalaman yung eskwelahan ko dito, boss. Huwag mo akong kinukontra. Wala ka sa lugar para gawin yan. Yung matsuro mo pa lang. Hindi nakahaya-haya. Masakit ka sa mata, kaya matuto kang alamin kung saan ka dapat lumugar. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi pa ba malinaw sa'yo yung sinabi ko? Ganyan ba talaga kahina ang ulo mo? Hindi ka ba nakakaramdam? Hindi ka na babagay dito. Ayaw ng mga tao sa'yo dito. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang ipagpilitan ng sarili mo. Dear IFM. Dear IFM. Matagal ko nang nararamdaman na hindi ako tanggap ng mga tao sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Nakikisama naman ako ng maayos sa kanila. Pero kahit anong gawin ko, malamig pa rin ang pakikitungo nila sa akin. Mas lalo pang nakakabigat sa akin ang madalas na pangmamaliit sa akin ng boss ko. Pakiramdam ko, wala akong kwentang tao. At nag-iisa lang ako. Kaya kahit hindi pa naman ako pinapaalis, napilitan na lang akong umalis sa trabaho. Ang akala ko, makakabuti sa akin to. Di pala. Dadagdag lang pala to sa mga iniisip ko. Marlo, bakit ka umalis sa trabaho mo? Claire, pasensya na. Ano ba? Hindi mo ka madadaan sa pasensya-pasensya mo. Tapos gusto mo pang magpahinga? Ayaw mo pang maghanap na agad ng trabaho? Kailangan bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit mo ginagawa yan. Hindi ko na kaya eh. Ano yung hindi mo kaya? Hindi ko na kaya yung ginagawa nila sa akin doon. Hindi naman ako tanggap ng mga kasamaan ko sa trabaho eh. Diyos ko naman, Marlo. Kalalaki mong tao. Huwag kang nagdadrama. Hindi ako nagdadrama. Alam mo, kung alam mo lang talaga kung paano nila pinaparamdam sa akin na hindi ako kailangan dun sa kumpanyang yon. Alam mo yung feeling ko, parang invisible ako sa kanila eh. Alam mo, iniisip mo lang yan. Hindi Claire. Matagal ko nang nararamdaman yun. Pero hindi ko lang pinagtutuunan ng pansin noon. Nandahil lang dun? Aalis ka na? Ano ba? Bakit ba parang nabababawan ka sa pinagdadaanan ko? Hindi lang naman yun ah. Alam mo ba kung anong ginagawa sa akin ng boss ko? Oh, may bagong dahilan ka na naman ngayon. Minamaliit niya ako. Iniinsulto niya yung pagkatao ko. Sa tingin mo ba? Tatagal ako sa ganung klaseng kumpanya? Eh di dapat tinitiis mo na lang. Ano? Hindi mo ba naisip, ha? Na may anak tayong pinapalaki? Alam mo, ikaw talaga, Marlo? Alamin mo nga kung ano yung priorities mo. Alam ko naman yun. Hindi mo alam eh. Alam mo, sa totoo lang, nawawalan na ako ng kumpiyansa sa'yo. Nagsisisi ako kung bakit ikaw pa yung naging ama ng anak ko. Claire, teka, anong ibig mo namang sabihin? Dahan-dahan ka naman sa mga pananalita mo. Alam mo, nagsasabi lang ako ng totoo eh. Parang gusto ko na sumuko sa relasyong to. Claire, sandali. Trabaho lang yun. Hindi totoo yan. Ano ka ba? Nabibigla ka lang. Naguguluhan ka lang. Huwag ka na magalit. Buwelo lang ako. Maghahanap din ako ng trabaho agad. Ewan ko sa'yo. Ayoko munang kausap ka. Inuuna mo pa yung sarili mo eh, kaysa sa amin ng anak mo. Hindi mo nga ako magawang pakasalan, no? Saka mo na lang ako puntahan kapag may trabaho ka na. Nawawalan na ako ng gana sa'yo. Dear IFM. Dear IFM.
IFM. Matagal ko na rin nararamdaman na parang nanlalamig na rin sa akin ang girlfriend ko. Pero, syempre, umaasa naman akong dadamayan niya ako sa problema ko. At iintindihin niya ako. Pero, hindi yun na nangyari. Sinubukan ko pa siyang suyuin pero wala na talaga. Dumating na sa puntong ayaw na niyang ipakita sa akin ang anak namin. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bagsak na ako. Pakiramdam ko, wala akong kakampi. At wala na akong silbi. Kung ganito rin lang, parang ayoko nang mabuhay sa mundong to. Marlo! Bakit ayaw mong bumangon dyan sa higaan mo? Naantok pa ako. Ano buong araw kang matutulog dyan? Ayoko pa nga bumangon eh. Ilang araw ka nang hindi naglalalabas ng kwarto mo. Okay lang ako, ma. Hindi ka okay. Baka mamaya dyan nalilipasan ka ng gutom. Hindi, huwag niyo na po akong masyadong isipin. Hindi pwede. Hindi kita pwedeng hayaan sa ganyan. Anak, kilala kita. May problema ka ba? Wala po. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Hindi ako naniniwala. Sige na. Lumabas na po kayo ng kwarto. Nangiistorbo lang kayo eh. Anak, alam kong may pinagdadaanan ka. Kahit hindi ka magsalita, nararamdaman ko ng dahil yan sa trabaho mo, ano? Kay Claire. Ang gusto ko lang, kausapin mo naman ako tungkol dyan para matulungan naman kita. Saka na lang muna, ma. Sige na. Wala na rin naman po kayo magagawa eh. Aba, malay mo. Mas magandang may kausap ka sa problema kaysa naman yung humiga-higa ka lang dyan. Ma, pabayaan nyo na lang po muna ako. Paano kita papabayaan ni nanay mo ko? Huwag nyo na lang po muna akong isipin. Wala naman akong kwentang tao eh. Ay, nako. Anak, huwag ka namang nagsasalita ng ganyan. Totoo naman eh. Ang sabi nga ng boss ko, mahina ako. Kaya ayaw nila sa akin. Kaya ayun, binubuli nila ako. Ay, nako. Bakit ka ba nakikinig dyan sa boss mo? Huwag kang magpa-apekto dyan. Pero totoo naman po yung sinabi niya eh. Hindi talaga ako nababagay sa kumpanyang yun. Kaya nga ayaw din sa akin ni Claire eh. Ayaw na rin niya akong kausapin. Gusto na niyang makipag-iwalay. Ang malala pa nun, hindi ko na makikita yung anak namin. Kasi nga, walang kwenta yung tingin ng mga tao sa akin. Ano ka ba? Galit lang yan sa'yo kasi nga umalis ka sa trabaho. Huwag kang mag-alala, hihinahon din yan. Maaayos din ang lahat. Hindi mo alam. Nawawala na po ako ng pag-asa. Hayaan niyo na lang po akong ganito. Wala naman po akong kakwenta-kwentang tao eh. Bakit pa ako babangon dito? Bakit ko pagugusto yung mabuhay kung isa naman akong talunan? Dear IFM. Dear IFM.
naman, di ba? Bakit pa ako babangon sa kamang hinihigaan ko? Kung wala nang dahilan para magpatuloy ang buhay ko. Sino bang tao ang gusto pang mabuhay kung pakiramdam niya hindi naman siya tanggap ng mga taong nakapaligid sa kanya? Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, hindi ko alam pero parang gusto kong hindi na lang magising. Wala na talagang kwentang buhay ko. Sila lang ang masaya. Habang miserable naman ako. May mga ilang kaibigan na nangumusta sa kalagayan ko. Pero hindi ko sila sinasagot. Bakit pa ako sasagot sa kanila? Kung alam ko namang mawawala rin sila dahil iiwan din nila ako. Ilang beses na nangyari sa akin yan. Yung mga taong inakala ko mga kaibigan ko, sa isang iglap na lang, parang hindi na ako kilala. Wala na akong pakialam kung ilang araw na ako nagmumukmuk sa loob ng kwarto. Pero dahil na rin sa kakakulit ng nanay ko, at alam ko rin namang ako lang din ang maasahan niya, napilitan na rin akong bumangon. Bumangon sa hinihigaan ko at lumabas ng kwarto ko. Ma, ito na po yung mga pinabili ninyo. Baka nalimutan mo yung sabong panlabang binilin ko, ha? Hindi, nandyan na yun. Lagi niyong ginagamit yan sa paglalabay, kaya hindi ko makakalimutan talaga yun. Ay, salamat. Alam mo, ito lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko pagdating sa labada. Pride detergent. Hindi lang puti, kisla puti. O kaya nga binili ko na yan eh. Kaya lang, dito ako nagtataka. Nagpabili pa kayo ng beer sa akin. Sino ba iinom? May bisita ba tayo? Tayo ang iinom, Marlo. Oh, tayo? Teka, talaga ba? Oo. Sige na, ilagay mo na yung mga yan dito sa mesa at umupo ka na riyan. Ayos ah. Nakahanda na talaga dito yung mga pulutan at saka yung pambukas ng bote. Oh, Yeah. Cheers, anak. Sige ma, cheers. Sige na, Marlo, minum ka na. Teka, anong okasyon? May sineselebrate ba tayo? Wala. Pero, di ba, kapag may problema, kung minsan dinadaan sa inuman para mapag-usapan. Kaya naman pala. Pag-usapan natin yung problema mo, anak. Ano ba kasi yan? Wag na. Lumabas na nga ako ng kwarto eh. Nautusan nyo na nga akong bumili oh. Oh, sigurado ka bang ayos ka lang? Oh, hindi ko po alam. Ay, nako. Alam mo, naalala ko tuloy yung ginawa sa akin ng tatay mo. Kung kailan buntis ako sa'yo, saka ako iniwan. Bago niya ginawa yun, masasakit na salita muna yung natanggap ko. Kesyo, hindi na raw ako maganda at kahit kailan wala na raw magmamahal sa akin. Ano naman po yung naramdaman niyo sa mga sinabi niya? Ay ba, siyempre masakit.
Bumaba ang tingin ko sa sarili ko nang dahil sa sinabi ng tatay mo. Nawalan na nga ako ng pag-asa no na nung iwan niya ako eh. Pero yung naisip ko, paano kita bubuhayin kung susuko ako? Kaya kahit mahirap, ginawa ko lahat para mapalaki kita ng maayos. Paano niyo naman nagawa yun, Ma? Kung yun talaga ang tingin sa akin ng tatay mo, wala na akong magagawa. Hindi ko naman kontrolado kasi yun. Hindi naman pwedeng tumigil ang mundo ko nang dahil sa kanya. Kaya ikaw, hayaan mo na sila. Dear IFM. Dear IFM. Naiintindihan ko naman ang mga sinabi ng nanay ko. At alam kong nag-aalala talaga siya sa mga hindi magandang nangyayari sa akin. Pero nung una, hindi ko muna sinunod yung mga sinabi niya. Nasa punto na talaga akong wala na akong pag-asa. At wala na akong pakialam. Pero habang tumatagal na nakikita kong naapektuhan na rin si Mama at paubos na rin ang ipon ko. Saka pa lang ako nagising sa katotohanan na kailangan ko ng kumilos. Lumalaki na ang mga gastusin namin. Hindi naman pwedeng madamay ang nanay ko sa pinagdaraanan ko. Kaya nagsimula na rin ako maghanap ng trabaho. At habang wala pa ako nakukuhang trabaho, hindi ko akalaing makikita ko ulit ang isa sa mga taong naging dahilan kung bakit ko pinagdudahan ang sarili ko. Marlo? Boss Fred! Uy, ikaw nga! Anong ginagawa mo dito? Namimili lang. Ikaw, boss, namimili ka rin? Hindi. Pinapasyal ko lang yung pamilya ko. Kumusta ka na? Anong balita sa'yo? Okay lang naman, Boss Fred. Saan ka na nga pala nagtatrabaho ngayon? Sa ngayon, nag-aanap pa ako eh. Huwag ka mag-alala. Apply lang ng apply. May kukuha rin kumpanya sa'yo. Salamat, boss. Sige na, Boss Fred. Mauna na muna ako, Marlo. Baka pwedeng, mag-usap lang tayo ng sandali. Ano po yun? Iniisip ko lang kasi na baka hanggang ngayon, masama pa rin yung loob mo sa akin. Hindi naman pumahalaga yung nararamdaman ko eh. Ayos lang yan. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Ang totoo nga niyan, gusto kong humingi ng dispensa sa mga nasabi ko sa iyo na. Boss, hindi nyo na po kailangan gawin yun, ha? Salamat naman at okay na tayo. At saka wala naman po akong magagawa kung yun po talaga yung tingin nyo sa akin eh. Saka lahat naman po dyan sa opisina, diba? Lahat naman kayo dyan ayaw nyo sa akin. Nararamdaman ko naman yun eh. Hindi totoo yan. O talaga Ang sabi nila sa akin, hindi ka raw approachable eh. Suplado raw ang datingan mo kaya ganun. Ako naman, minsan, kaya ako nakapagsalita ng ganun sa'yo
Kasi gusto kong ma-challenge ka. Kaso nga lang, inapasobra lang ako. Di ko naman nakalain na mag-resign ka. Di naman po ako suplado eh. Nakikisama naman ako ng maayos sa kanila pero ganun talaga eh. Malamig talaga yung pakikitungo nila sa akin. Ramdam ko naman na ayaw talaga nila sa akin eh. At kung yun yung tingin nila sa akin at tingin mo ba sa akin, eh wala lang akong magagawa. Ganun talaga eh.
Dear IFM. Parang na-bad trip yata si Boss Fred sa akin. Pagkatapos ng mga sinabi ko sa kanya, bigla na lang siyang hindi nagsalita. At umalis na lang bigla. Pero ang akin lang, totoo naman yung mga sinabi ko. At wala na akong magagawa kung talagang ayaw nila sa akin. Nakahanap din ako ng bagong mapapasukan. At tulad din ng dating kumpanyang napasukan ko, ramdam kong hindi rin ako tanggap ng mga kasamahan ko sa trabaho. Ang kaibahan nga lang ngayon, hindi na ako masyado nagpapa-apekto. Ang iniisip ko na lang, kaya ako pumapasok sa kumpanyang para magtrabaho. Hindi makipagkaibigan. Kung ayaw nila sa akin, wala namang problema. Mukhang kahit papaano, gumaganda na rin ang mga nangyayari sa buhay ko. Dahil pinayagan na rin ako ni Claire na makita ang anak ko. Salamat Marlo at dumalaw ka. Syempre. Para sa bata pupunta talaga ako dito. Ang akala ko nga, hindi ka na darating eh. Bakit naman? Baka kasi, galit ka pa rin sa akin. Ano ka ba? Ikaw nga itong galit sa akin Naiintindihan mo naman kung saan yung pinanggagalingan ko, di ba? Oo naman. May karapatan ka magalit at magsalita ng masasakit para sa akin. Marlo, huwag na nating pag-usapan yun. Hindi naman sa pinag-uusapan. Naalala ko lang. Hindi ko naman gusto magsimula ng gulo. Okay lang. Sa totoo nga gusto kong humingi ng sorry sa'yo. Di mo na kailangan gawin yun. Hindi, Marlo. Napasobra talaga ako sa mga sinabi ko sa'yo. Ano ka ba? Sinabi mo lang yung mga nararamdaman mo. Kasalanan ko talaga yun. Hindi ako sapat para sa anak natin. Kang magsalita ng ganyan? Pasensya na ulit. Sige, mauna na ako Marlo, pwede bang mamaya ka na umalis? Bakit? Sa tingin ko kasi, meron tayong dapat pag-usapan. Tungkol saan naman? Tungkol sa atin. Ha? Teka, akala ko ba wala na tayo? Hindi ko ba pwedeng bawiin? Anong ibig mong sabihin? Marlo, nagsisisi talaga ako na nakipaghiwalay ako sa'yo. Nabigla lang talaga ako. Teka, anong gusto mong mangyari? Ano pa ba? Siyempre, gusto ko sanang magbalikan na tayo. Mukhang hanggang ngayon, nabibigla ka pa rin. Tingin ko, hindi ka pa rin sigurado dyan sa sinasabi mo. Dear IFM. Dear IFM. Hindi
bumalag si Claire sa mga sinabi ko? Isa lang ang ibig sabihin niyan. Totoo yung mga sinabi ko sa kanya. Siyempre, masakit para sa akin. Pero, hindi niya na kailangan pang makita ang mga luha ko. Ang mahalaga, magtulungan pa rin kami sa pag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ko pa rin kayang harapin ang mga pagsubok na to ng ako lang. Aaminin kong kailangan ko pa rin ng karamay. Salamat na lang at nandyan para sa akin si Mama. At may ilang kaibigang nakasuporta pa rin sa akin. At pwede kong sandalan kapag kailangan. Nabawasan man sila pero kahit papano, hindi ko na nararamdamang nag-iisa lang ako sa buhay. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang kwento ko. Nagmamahal, Marlu. Dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Marlu Story. Rendel Castro bilang Marlu, MK Salditos bilang Mama, RJ Carpo bilang Fred, Jasper Busolon bilang Claire, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Owen Villamor at sa direksyon ni Edu Horial. FM drama has never sounded better. Dear IFM. IFM. Ay, kita mo nga naman, idol, ano? Panibagong kwento na naman ngayong hapon para sa ating Dear IFM. Hashtag Dear IFM. Ganun talaga. Ayan na, para sa lahat ng mga idol natin na nakatutok simula hanggang sa matapos. Ano, idol? Anong para sa'yo? Ano nakuha mong kwento dito? Ayan, di ba? Anong pakiramdam mo dun sa nangyari na sitwasyon ni Marlu? Ayan, at syempre ni Claire. Oo, kita mo nga naman, di ba? May mga ganyan sitwasyon talaga na sa bandang huli gustuhin man ni Claire na magkabalikan sila. Pero yung naging sistema, di ba? Parang hindi na ganon ka-willing si Marlu. Oo, na magkabalikan pero alang-alang na lang din dun sa anak, di ba? Oo, gagawin na lang niya yung, kumbaga paninindigan na lang niya yung pagiging ama, mabuting ama para dun sa kanilang anak. Which is, alam mo yon, idol, di ba? Hindi pa rin naman nasira yung isang relasyon na pinagtibay na mahabang panahon kasi nga may nagbubuklod pa rin kay Claire at saka kay Marlo, which is yung anak nila, di ba? Napakaganda talaga ng kwento, mga idol. At dito natin mapapatunayan na ang magulang talaga nandyan lang yan sa tabi mo, di ba? Para damayan ka, o para hingan mo syempre ng mga payo, o kahit hindi mo naman hingan, sila mismo yung magbibigay, di ba? Ng advice, di ba? Magandang advice sa'yo. Hindi ka ipapahamak ng magulang mo. Naku, tandaan mo yan, idol, para sa ganitong sitwasyon, ewan ko lang din dun sa iba, pero para sa akin, eto, parang ako si parang ako si Marlu.
Sinangat ko na yung sarili ko eh. Pero hindi, may mga ganito akong kwento rin na napatunayan na talagang pagdating sa, alam mo yun, pagdating sa isang relasyon na pinanghihinaan ka na at alam mong imposible na mangyari magkabalikan kayo nung karelasyon mo, matatakbo mo talaga parents mo, higit sa lahat yung mama mo, diba, kung super close talaga kayo. Ayan, nandyan siya para magbigay sa iyo ng mga salitang makapagpapalambot ng puso mo. Diba, makapagpapaiyak sa iyo. Nako, kita mo nga naman, kaya ako talaga hindi ko binitawan yung kwento eh. Mga idol natin na kayo din, 'di ba, sa pang-araw-araw na nakikinig po kayo ng Dear IFM. Ito lang naman yung gusto namin talaga, 'di ba? Maapektuhan ang inyong mga damdamin, 'di ba? Para sa bawat kwento na ilalabas namin. At syempre, 'di ba, yung mga alam ko yung mga idol natin talagang pag ganitong oras medyo nagpapaantok eh. Pero alam mo yung pinipigilan yung antok dahil nga gustong malaman kung ano na nangyayari sa kasunod, 'di ba? Na pangyayari dun sa kwentong 'yan, sa mga kwento natin. Kaya again, mga idol, bukas, okay, ano na naman kaya ang ating matutunghayan, di ba? Ang ating mapapakinggan, another kwento para sa ating Dear IFM. Kasama pa rin si Idol James Reid. Yes, mga idol, kasama nyo pa rin po ako. Kaya maraming salamat sa lahat ng tumutok na kinig, nag-enjoy para sa ating Dear IFM. Hashtag Dear IFM. Ganun talaga. Okay, oras natin mga idol at 2:35. Magbabalik po si Idol James Reid dito sa 106.3 IFM Lucena. Ay, narinig ko na yarn.